In this video, we're going to discuss lesson number 2 under complex analysis, complex conjugate. Sisimulan natin yung discussion sa laws for complex numbers. Sa set of complex numbers, pwede yung commutative, associative, tsaka distributive. So pag sinabing commutative, i-recall lang natin, under addition, kung meron tayong dalawang complex numbers, Z1 and Z2, yung Z1 plus Z2 equal lang yan sa Z2 plus Z1. Pag multiplication naman, Z1 times Z2 equal sa Z2 times Z1. So, ganyan ina-apply yung commutative. Pag associative naman, halimbawa may tatlong complex numbers tayo, Z1 plus Z2 plus Z3 equals yan sa Z1 plus Z2 and then close parenthesis plus Z3. So, ganyan kapag addition, pag multiplication naman, Z1 times Z2 times Z3 equal sa Z1 times Z2 and then multiplied by Z3. Pag distributive, Z1, multiply mo sa Z2 plus Z3, i-distribute mo lang kada term. So, Z1 times Z2 plus Z1 times Z3. So kahit magkaiba yan, mauna yung Z2 plus Z3 bago yung Z1. So ganun pa rin. Z2 times Z1 plus Z3 times Z1. So ganyan yung laws for complex numbers. So pwede siyang gamitin siguro kapag magpo-prove tayo in the future or sa solution, maaari nating magamit yung laws na yan. Now, let's proceed. 0 and unity. Okay. So, dito muna tayo sa 0. So, ang 0 sa complex number, so same lang sa 0 ng real numbers. Set of real numbers. Ang 0 niya ay ganyang 0 lang. Or, saan siya galing? Pwedeng 0 plus 0 ay. Yung 0 plus 0 ay pwede natin isulat simply as 0. Okay? Now, ang 0 sa complex number, ito yung additive identity. Additive identity in the complex number system. Complex number system. Numbering. Complex number system. Yeah. Siya yung additive identity natin. Ganon din naman sa real number system, no? 0 yung ating additive identity. Ibig sabihin yan, pag meron tayong any complex number Z, in-add natin dito, or that is equal to 0 plus Z by commutative. So same lang ang lalabas, yung complex number lang yun. Okay, any complex number i-add natin sa 0, ang lalabas ay yung Z natin. Okay, kaya yung 0 yung additive identity. Next naman, sa multiplication naman, meron tayong tinatawag na unity. Sa unity naman, ang unity ng ating, kumbaga ito yung multiplicative inverse. Multiplicative identity sa set of real numbers. Okay? So, ang unity ng complex number ay 1. And it can also be written as 1 plus 0 i. So, ito yung multiplicative identity. Ibig sabihin niyan, kung meron tayong any complex number, multiply natin sa 1, or 1 times that complex number, ang sagot ay yung complex number lang. Okay? Now, let's proceed to our main topic. Punta tayo dun sa conjugate. Okay, definition ng conjugate, if Z is equal to A plus IB, or if Z equals A plus IB is any complex number, then its complex conjugate is Z bar equals A minus IB. So, anong mapapansin nyo sa complex number, sa conjugate ng complex number? Ang conjugate, nagbago lang yung sign ng imaginary part ng complex number.
mapapansin nyo yung real part same pa rin. Yung imaginary part lang yung nagbago yung sign. Yun yung complex conjugate. Halimbawa, ano yung complex conjugate ng 3 plus 2i? So, babaguhin mo lang yung sign, magiging 3 minus 2i. Complex conjugate ng 4, 4 pa rin. Kasi yan yung real part. Ano naman yung complex conjugate ng negative 3i? Ang complex conjugate niyan ay positive 3i. Basta ang babaguhin mo lang sa complex conjugate, yung imaginary part. Okay? Now, proceed tayo sa example. Halimbawa, meron tayong, ano ba yun sa next? Halimbawa, meron tayong z1 equals 2 minus 3i. Tapos z2 equals 4 plus 6i. Ito na-discuss na natin yung division. Okay? So, hanapin natin yung z1 over z2. So, na-discuss na natin to sa first video, yung alternative method of dividing two complex number. So, i-ano lang natin, i-introduce lang natin uli kasi ang topic natin ay about complex conjugate. Ang ginawa kasi natin dun sa denominator ay kinuha natin yung complex conjugate ng denominator tapos minultiply natin yung complex conjugate both sa numerator and denominator. So halimbawa ito, ang z1 natin ay 2 minus 3i, ang z2 natin ay 4 plus 6i, ang denominator ay 4 plus 6i. So kukunin lang natin yung complex conjugate niyan. So magiging 4 minus 6i. Multiply natin both sides sa numerator tsaka sa denominator. Kaya ang mangyayari, 2 minus 3i times 4 minus 6i. Divide natin sa, pag minultiply natin to, mamaya papaliwanag ko yung properties of complex conjugate, i-square mo lang yung unang term, 16, i-square mo lang yung pangalawang term, tapos naka-positive, plus 36. Okay? So, eto, distribute lang, 2 times 4, 8, 2 times negative 6i, negative 12i, negative 3i times 4, negative 12i ulit. Tapos negative 3i times negative 6i, positive 18i squared. Over, ano yung 16 plus 36? 52. Okay? So, 8 plus 18i squared, eto negative na to. Magiging 8 minus 18 na lang yan. So, negative 10 minus 24i over 52. So, gawin nating standard form. Negative 10 over 52 is negative 5 over 26. Tapos negative 24 over 52, that is negative 6 over 13i. So, ito yung ating sagot. So, mahalaga yung complex conjugate sa division of complex numbers. Punta tayo doon sa properties ng complex conjugate. Okay. Ano ba yung mga properties ng complex conjugate? So, number 1, sa addition, pag kinuha mo yung conjugate ng sum, this is just equal sa conjugate ng una plus conjugate ng pangalawang complex number. Number 2, kapag naman difference, complex conjugate ng z1 minus z2, this is simply the conjugate of z1 minus conjugate of z2. Ganon din hanggang division. Multiplication, z1, z2, conjugate of z1, z2, this is simply equal to conjugate of z1 times conjugate of z2. And then number 4, conjugate ng z1 divided by z2. This is simply conjugate of z1 divided by the conjugate of z2. Next, paano naman yung conjugate ng z?
Pag conjugate ng z, that is simply z. Okay? Number 6, z plus z conjugate. So pag pinag-add natin yung z sa conjugate niya, anong lalabas? Ang lalabas dyan, 2a. Paano naging 2a? Try natin. Let's say yung element ng z ay a plus bi. So z plus z bar, this is a plus bi plus, anong conjugate ng a plus bi? A minus bi. Pag pinag-add mo yan, that is simply a plus b minus bi. And that is simply 2a. Kasi ito magiging 0 na. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Number 7, pag naman minultiply natin yung complex number sa conjugate niya, ang lalabas dyan ay a squared plus b squared. Ito yung ginagamit natin sa denominator. Kapag nagdi-divide tayo ng dalawang complex number. So, ang ginagawa natin, di ba, yung conjugate niya. Minumultiply natin yung numerator, denominator sa conjugate niya. Tapos yung denominator, nagmumultiply yung z tsaka yung conjugate niya. Ang lumalabas, ini-square natin yung real part, ini-square natin yung imaginary part, and then plus. Paano nangyayari yan? Okay? Halimbawa, so ganun pa rin yung element niya. Ang z ay a plus bi. So a plus bi, sorry, a plus bi. Okay? Okay? Ayan, tuloy natin. Bakit? Ayan, tuloy natin. Yung z, a plus bi times conjugate niya a minus bi. Okay. Distribute lang natin a times a squared, a times negative bi minus a bi times a, so plus a bi, and then bi times negative bi minus b squared I squared. So a squared, ito cancel na. Negative b squared, tapos may I squared plus, so plus b squared. So ganun yun nangyari. Okay? Next, number 8, z minus z bar. This is 2ib. Okay, number 8. So bakit naging 2ib? So try natin. A plus bi minus a minus bi. Magiging a plus bi minus a plus bi. Ito a minus a cancel na. Magiging bi plus bi na lang yan. Kaya naging 2bi, 2ib. Okay? Number 9. So sa number 9, kunin lang natin yung idea ng number 6. Okay? Ang A natin ay real part, di ba? Kung meron tayong z equals a plus bi, ito yung real part, ito yung imaginary part, yung b. Paano kunin ngayon yung real part using the conjugate? Divide mo lang to both sides by 2. So ang real part na natin, real part ng z, okay,
real part ng z is yung sum ng complex conjugate divided by 2. Okay, so I think magiging useful to in the future. And then, yung number 8 naman para sa imaginary part. Yan o, maybe. Imaginary part ng complex number, gamit yung complex conjugate, subtract mo lang yung z sa complex conjugate niya and then divide it by 2i. Yun na yung imaginary. Okay, tandaan natin yung properties na to ng complex conjugate kasi baka maging useful siya sa susunod na discussion. Okay, next. Let's now proceed to inverses. Okay, halimbawa meron tayong z equals a plus bi. Complex number z. Ano yung inverse ng z or additive inverse ng z? Ang additive inverse niya, additive inverse, ganun lang. Kung meron tayong complex number z, additive inverse niya ay negative z lang. And ano yung negative z? Negative a minus bi. Pag multiplicative inverse naman, multiplicative inverse, ano lang siya? 1 over z. 1 over z. Or 1 over a plus bi. Multiplicative inverse or yung reciprocal ng z. Try natin sa example. Halimbawa, meron tayong z equals 2 minus 3i. Okay. Ano yung additive inverse natin dito? 2 minus 3i. Ang additive inverse ay negative 2 plus 3i. Papalitan mo lang yung sign. Pag multiplicative inverse naman, 1 over z lang siya. And that is 1 over 2 minus 3i. Pero hindi pa siya naka-standard form. Kaya, papalitan pa natin to, gagawin nating standard form. Para mangyari yon, multiply natin both sides by conjugate ng denominator. Ang conjugate ng denominator ay 2 plus 3i. Palitan mo lang yung sign na to. And then, magiging 2 plus 3i na siya over, score natin yung real part, 4. Score natin imaginary part, 9. Bali, ang magiging ano natin, reciprocal, 2 over 13 plus 3 over 13 i. Bali yan yung ating magiging reciprocal ng negative, ng 2 minus 3i. Okay? So yun lang para sa lesson number 2.